Praise God. Praise. Kumusta po kayo? Amen. So be it. I agree. Let it be done. Amen. Oh. Say hi naman dun sa mga hindi mo masyadong nakikita. Say hi, hello. Hello, Christian and Dr. Cheryl. Yung ice cream ko. Pinakamasarap na ice cream. Nakain ko sa, sa Pampanga, oh. Kaya lamang, pag dinala sa inyo, ay di halo-halo na yun. Okay. Ang share ko sa inyo, ang title ay Point of View of God. POV of God. Saan galing ang wisdom? Saan galing ang karunungan? Proverbs 2 verse 6. For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. So napakaliwanag ha. Ang wisdom, isang pinanggagalingan, galing kay Lord. So kung hindi yan galing kay Lord, yan talinong yan, hindi yan wisdom. Pinakamataas na masasabi mo diyan, it's man's intellect or man's knowledge. But it will not be wisdom. So ito'y galing sa bibig ng Diyos, sa kanyang salita. You know, everybody is a preacher. Hindi naman po ako preacher. No. Everyone is a preacher. Iba't ibang nga lang ang sinasabi. Iba't ibang nga lang ang message. Pero they're preaching something. Kapag ang salita na nanggaling sa kanino man, kahit anong gandang pakinggan, pero hindi ito ayon sa salita ng Diyos, hindi yan wisdom. Kaya make sure na pareho ang pinanggagalingan ng sinasabi mo at ng kasama mo. Para pareho kayong may wisdom. Ang sabi ng Proverbs 2 verse 6, from the mouth of the Lord, from His word. Kaya Proverbs 13:20 says, walk with the wise and become wise. Walk with people who are speaking in accordance sa Word of God, then you will be wise also. For a companion of fools suffers harm. Ang sabi ng Proverbs, kapag ang kasama mo ay hindi wise, siya'y fool. Wala iyang gitna. Kapag ang sinasabi niyan ay hindi ayon sa salita ng Diyos, yan ay hangal or fool. Now, kung kailangan ng wisdom, pwede namang humingi. James 1 verse 5. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Pwedeng humingi. And our generous God will give it freely. Gustong-gusto ng Diyos ibigay ang kanyang wisdom. Now, kapag humihingi ka ng wisdom, ano actually ang hinihingi mo? You want God to reveal Himself to you. You want to know His heart. Gusto mong makita ang mga bagay-bagay ayon sa pananaw ng Diyos. Kaya, wisdom is seeing things from the point of view of God. Yan ang wisdom. Nakikita mo ayon sa pananaw ng Diyos. Then, may karunungan ka. Now, nga pwedeng humingi, may kondisyon ng paghingi. James 1 verse 6. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Kindly say, your faith is in God alone. Yan ang kondisyon. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea
that is blown and tossed by the wind. Okay. Kung gusto mong makita ang point of view ni God, be sure that your faith is in God alone. Ano pong ibig sabihin noon? Yung pinapahalagahan mo ang kanyang salita. Kasi, para ano pa kung makita mo ang point of view ni God, kung hindi ka rin lang naman aayon or papayag? Para ano? Why would you want to see the point of view of God if you will not agree? Kaya ang condition dito, be sure that your faith is in God alone. That you don't have divided loyalty. Nakita na ang point of view ni God in a certain thing, ano? Pero ipipilit mo pa rin kay God ang kanyang gusto. Nakita mo na yung point of view ni God. Pero babaluktutin mo pa ang kanyang baraso, Lord. Patamain mo ako sa loto. Kukumbinsihin pa si God. Lord, ibibigay ko ang tithes. So what are we? Alam mo, ni-research ko ito eh. There is no direct verse that says, thou shall not gamble. Pero alam mo, it doesn't mean walang literal na nakasulat. Babasahin mo naman yung ibang nakasulat that pertains to that. Katulad ng thou shall not covet thy neighbor's goods. O kaya naman ay, the love of money is the root of all evil. Kasi we were not commanded to pursue money. We were commanded to pursue God and use everything in pursuing Him. Ang ginagawa natin, we are using God to pursue whatever. At saka alam mo ang aking nagiging batayan, madali namang malaman kung ang blessing ay galing kay God o kaya gusto ni Lord. Itong batayan ko pwede ko bang ipagpatotoo? Parang ganito, mga kapatid, salamat sa biyaya ng Diyos, tumaya ako sa loto, nanalo ako. Alam nyo ang gagawin nyo, pagkatapos ng service, lilinya kayo sa lotohan. Bibili lahat kayo. At ano nangyari? Ako pang naging dahilan para ang mga anak ng Diyos ay naging magsusugal. So, kung hindi mo pwedeng i-testify, ibig sabihin, there is something wrong with that kind of blessing. Are you there? Okay. Alam mo kapatid, nag-restroom ako, praise God. Tinanggap ko na yung matagal ko nang hinihingi. Nakakita ko ng iPhone. Tapos, syempre, blessing At saka ang isa ko pa rin, kasi dati, ako'y mahilig magtataya dati. Dahil kung sinasabi, wala pang loto sa Pilipinas, natayan ako sa Amerika Hanggang na-reveal sa akin, na every time ako'y may gagawin na paraan na hindi naman yun ang gusto ni Lord, I am not trusting on God. Hindi ako nagtatrust kay God. At kapag hindi ako nagtrust kay God, ibig sabihin, I failed myself. Kasi ang magtiwala kay God ay kailangan ng pananampalataya. Lord, ngayon na. Dumaan ang magwiwiting, pataya nga. Sabihin hindi mo nahintay ang provision ni Lord. So Matthew 6:24 says, no one can serve two masters. Kaya dapat hindi divided ng loyalty No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Okay, God wants us rich. And I can say it to you, direct sa iyong mga mata, at ako'y naniniwala doon. Pero God doesn't want us to be rich in basta na lang. No. Ang gusto ni Lord, let's do it in a godly way. Are you there? Okay. May sinabi pa dito sa James 1:6, do not waver.
Huwag divided ang loyalty. Maaari ba namang pagkatapos ng leadership camp, o sino umatid ng leadership camp, Friday, Saturday, praise God. Pati ilan, naku kayo, kayong hindi nag-a-attend, I pray, ma-renew na ang inyong mind. Huwag ninyong palampasin yung mga ganyang mga pagkakataon. Nako, so rich. The word that we received was so rich. The wisdom that we heard was amazing. Kaya next time, paghandaan mo na, huwag ka na magpapilit. Alsin mo na yung, ang aking term doon yung gang, laging naayaw, yung gang may sasabihin palang inaayaw ka na, nakaset sa mind mo yung ayaw. Why not try? The next time I'll go there. We are, Pastor Bond, si Pastor Bond ang camp director he tried his best para maging comfortable lahat ng mga delegates, di ba? And he did a good job. Kaya naman, do not waver. Huwag divided ang loyalty. Pagkatapos ng leadership camp, nag-aapoy ka. Surrender ka kay God. Matapos mo marinig ang preaching ni Pastora Yayan na iniwan ang jar at nandalay testimony, umiiyak ka. At talaga namang hindi pa natatapos ang preaching, ikaw yung umiiyak na takatas ng kamay mo, Lord, I surrender. Ikaw ang Panginoon ko. At ilang araw lang, di ka na naman sa gaming. Isang linggo pa lang, kadate mo na naman si Jowa na ayaw umaten sa church. 3 araw pa lamang, galit ka na naman nung nakita mo yung nangutang sa iyong hindi nagbabayad. At 1 linggo pa lamang, kung bumusina kay pagkahaba-haba na naman sa tricycle na ayaw tumabi. Kaya ang condition ng paghingi ng wisdom ay kailangan ang faith mo is in God alone. Kailangan, kung gusto mo talaga ng wisdom, before you ask, you have decided that my faith is in God alone. Meaning, I will believe, I will agree with whatever He say. Ang mga takot, ito dahil ang wisdom ay point of view ni God, ang makakakita lang ng wisdom ay ang mga taong may takot sa Diyos. Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, ang takot sa Diyos ay simula ng pagkakaroon ng wisdom. Wala ka pang wisdom, yun pa lang ang simula. Therefore, yan ang kondisyon para magkaroon ng wisdom. Bakit? Ang mga may takot sa Diyos ay hindi sila natatakot maparusahan, hindi yun ang takot sa Diyos. Kaya sabi ng mga tukay naman itong mga nagnanakaw sa gobyerno, walang takot sa Diyos. Hindi sila takot na maparusahan, na makakarma. Ang takot sa Diyos ay hindi yung takot maparusahan. The fear of the Lord is not the fear of punishment. Ang takot sa Diyos ay yung mga tao na ang takot ay ayaw nilang mapahiwalay sa Diyos. That's the fear of God. They don't want to be separated from God. Sa mga taong may deep reverence kay God, may fear of God, mataas na paggalang sa Diyos, mas matimbang sa kanila ang salita ni God kaysa anumang salita. At sa anumang usapin, ang lagi nilang tinatanong ay, ano bang sabi ng salita ng Diyos? Ano bang sabi sa Bible? Pag ako'y nagkakasal, lagi kong sinasabi, okay, bring the Bible please, nadadalhin. Sa inyong dalawa, if ever kayo ay mayroong pag-uusapan, pagdidiskusyonan, let the Bible be the authority. Ang inyong sasabihin, ano bang sabi ni God? Yan ang mga taong may takot sa Diyos. Mataas ang reverence sa salita. Now, what will happen to us once we see things according to the perspective of God?
Anong mangyayari sa atin kapag nakita na natin ang mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos? Pag nakita mo ang mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos, halimbawa si Sir Randy, nakita niya ang mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos, magpapastor yan sa Taysan. Yun ang mangyayari. Randy, hindi ka pumunta sa una dahil ang akala mo pupunta sa Bicol hindi naman lahat Bicol. Meron din namang malapit lang. So this is what will happen once we see things according to the perspective of God. Number one, the more we will know God. Ako'y natutuwa kay Pastora Doktora Yaya nung sinabi niya na pag ako'y nagpe-pray, malimit ko sinasabi, Lord, reveal yourself sa Kanya. At nakita niya yung importance, yung bigat ng prayer na yon. Alam mo ba hinihingi ko doon? Lord, magkaroon ng karunungan ng taong ito. Lord, makita niya mga bagay-bagay sa point of view mo. Kasi napakaingay ng mundong ito, napakaingay. Ano pong napakaingay? Ang daming opinyon. Manood kayo ng impeachment. Sa daming opinyon, sa daming idea. Paglabas mo, may makakausap ng mga tao, ang daming idea, ang daming opinyon, ang ingay ng mundong ito. Ang kailangan natin ay ang marinig, ay ang wisdom that comes from the Lord. Ang marinig natin ay yung tunay na karunungan. Kaya when I pray, Lord, reveal yourself sa Kanya. What I mean is, Lord, makilala Kanya. Lord, makita niya mga bagay-bagay ayon sa mata mo, ayon sa point of view mo. So the more we will know God, because the more you see things from the point of view of God, the more you know Him. Kaya ang prayer ni Paul para sa Ephesians 1:17, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Yun. The more makita mo ang mga bagay sa point of view ni God, the more you will know Him. Alam mo bang napakahirap bago nagpakilala ang Diyos sa tao? Ay, ang haba ng journey, ang haba ng panahon. Alam mo yung Old Testament? Basahin mo yon. It's all about God revealing Himself to Israelites, sa mga Hudyo. Kasi ang mga palibot na bansa, hindi naman kilala ang tunay na Diyos. Ang dami-dami nilang Diyos. At nung nagpapakilala na ang Diyos, siyempre, kailangan ng pangalan. Paano mo papangalanan ang Diyos? So, ang sabi niya I am the I am. Ano bang pangalan yan? Ako si ako. Ibig sabihin, I am everything. I am all. My name is all. I am. I am your provider. I am your guide. I am your helper. I am your wisdom. I am your knowledge. I am your present help in the time of need. I am your everything. I am your lover. I am your father. I am your mother. I am your need. Kaya pangalan niya, I am. Siya yung kailangan mo. Siya yung creator. Siya yung, I am the creator. I am the beginning and the end. I am the Alpha and Omega. I am the El Shaddai. I am. Kaya mga tao, ano ba naman yan, nagpapakilala ang Diyos, di ko maunawaan. Kung iyong titingnan, paano magpapakilala ang eternal? Di naman sa may simula at may katapusan sa mga mortal beings. Ang pinakamataas na nakikilalang matataas na tao, yung kanilang hari. Ano ka naman yung hari, ano kang maabot yung mamamatay din, ano? So here is God revealing Himself to man. Basta may sinabi si God, katotohanan yon. Okay? So many people are looking for truth. The truth is what God said. At gagawin niya yon. Basta nangako ang Diyos, tutuparin niya yon. At sabi ng Numbers 23 verse 19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Simulan mo diyan. Ang iyong paniniwala, ang Diyos ay hindi tao lang that nagsisinungaling.
Tayo kasi kahit sasabihin natin, hindi ako magsisinungaling, minsan nakakapagsinungaling tayo eh. Kaya na ikaw, ay busog pa. Hindi naman busog eh, ayaw mo lamang yung pinapakain sa iyo. O kaya nahihiya ka. O kaya may nakahanda ng iyong asawa doon ay naghihintay. Ang sasabihin, yahin natin ako'y busog pa. Okay lang. May nagbigay. Uy, nagustuhan mo kayong bigay ko sa iyo. Ay, hindi mo pa naman nakakain. Siyempre, nahihiya ka. Masarap. Nakaw, bukas, nagdala mas marami. Hindi mo naman gusto. Minsan nakakapagsinungaling tayo just to please the person. Maganda ka damit ko. Maganda ka suot ko. Oo. Nagpalit. Are, maganda rin. Are, maganda rin. Ay, hindi man natingin Sabi, magmadali ka tayo, alis na. Sometimes, nagsisinungaling tayo just to make things easier. Or para makalis tayo sa uncomfortable situation. Di ko malimutan yung kapatid ko nagkukwento. Si Ate Zelda. Bata pa noon ang panganay niyang anak, si Tristan. May pinuntahan sila. Ay sabi nung napuntahan nila, alam mo naman, kayo naman, wag naman kayong pupunta sa isang lugar na yung alangang oras, hanggang mga alas 11:45 ng tanghali. Siyempre, anong gagawin sa'yo? Ay, naghahaya na, kain ikaw. Ay, naku naman, okay na kami, nakakain na kami. Ay, sabi nung anak, saan tayo kumain? Alam mo yung mga bata, hindi nagsisinungaling yan. Kaya naman, iba si God wala siyang pangingilagan. Wala siyang kahihiyan, wala siyang kinatatakutan. Sasabihin niya ang totoo. Sasabihin niya kung ano. God is not a man that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Meron kasing nakahindi na. Mamo, bili mo ako ng laruan. Tama na, dami-dami na. Sisira ng laruan. Mamo, bili mo ako ng ano. Tama na, ayoko na. Mamo, sige na nga. Kaya na. Ay, si God, hindi. Huwag mong pilitin si God. Pag ayaw niya, huwag mong pilitin. Bakit? Hindi naman niya babaguhin ang stand niya ayaw pa rin niya. Anong gagawin niya? Mag-hands off siya. Iniingatan na nga kita. Kaya hindi ko binibigay. Ikaw na may pilit ng pilit. Sige. Hindi niya binigay. Inalis niya ang kamay niya. So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pilit ng pilit. Sa totoo lamang, yung mga unanswered prayer, sabi, there is no such thing as prayer na hindi sinagot Yay, sinagot. Lalo't ikay anak ng Diyos. Yay, sinagot. Ang sagot ay hindi. Ikaw naman pag ang sagot ay hindi, akala mo hindi ka sinagot Laging may sagot. At magpasalamat ka sa mga hindi. Magpasalamat ka sa mga hindi. Kaya naman, nakikilala natin si God sa salita niya. He promised, and then He will fulfill it. Dahil kung hindi niya i-fulfill, bakit siya magpa-promise? Hindi naman siya magpa-promise para pasayahin ka Na yun lamang ang purpose. Nagpa-promise siya kasi meron siyang intensyong gawin yun. Kaya it is for your sake na alamin ang mga pangako specifically sa'yo. Alamin mo yun. Kasi pangako yun sa'yo, panghawakan mo yun. Gagawin yun ni Lord. Are you there? Kaya nakikilala natin si God sa salita niya. Ito ang pagkakaiba natin, Christian. We live by the word. Nabubuhay tayo sa salita. And I pray, maunawaan niyo ibig ko sabihin at marating niyo yung point na yon. Live by the word of God. Yun ang sinabi, di yun totoo. Yun ang nakasulat, yun ang gagawin ko. Nakikilala natin si God as the shepherd.
The shepherd that will leave the 99 to look for the lost one. Alam mo, hirap na hirap akong unawaan yun eh. As a shepherd, ako'y pastor, ako'y shepherd din, ano? Ibig sabihin, halimbawa at meron ditong 99 na gusto rin namang makarinig ng salita, gusto rin namang maipag-pray ko, ay halimbawa at merong isang medyo ano kang magandang word na hindi masakit pakinggan? Medyo nanlalamig, ay ang bait. Medyo talagang nagwawala. Nagwawala, okay? Ano sa English na nagwawala? Nothing. Isipin mo, iiwanan ko yung 99, pupuntahan ko yung nagda-nothing. Illogical. Hindi ko maunawaan yan. Until naunawaan ko, paano kung ikaw yung nagwawala? Oo nga, no? Lord, salamat. Hinanap mo ako nung ako'y nagnanating. Naranasan ko kasi. Ako na may nakarinig ng word, nag-church ako ng 1 year and a half, and after that, mga 15 years akong wala sa church, 15 years na nagwawala. Pero hinanap ako ni Lord eh. Kaya ako yung isang nawawala, ako yung iniwan ng 99 at hinanap si ito. Kaya naunawaan ko, the great shepherd will do that. Now, wag ninyo yung gagawin sa akin, ha? Sasabihin niyo, ba't ako hindi pinupuntahan ni Pastor? Di ba? Iiwan niya 99 at kanyang pupuntahan yung isang nawawala. Wag mong gagawin sa akin yan. Bakit? Una, hindi ka nawawala. Alam mo ang paparito, ha? Hindi ka nawawala. Padalwa, kung ikaw ay nagpapaalaga, hindi ako ang life group leader mo. Ha? Doon ka magpaalaga sa life group leader mo. At patatlo, wag ka na magpaalaga, matanda ka na. Okay? Okay, sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung pinapatamaan. Sabihin mo. So nakilala natin si God as the Father that provides. Bakit? Kasi nakita natin sa salita eh. Inutusan tayo ni Father God na huwag tayong mag-alala kasi may ama tayo na marunong mag-alaga sa kanyang anak. Dahil kung inaalagaan ng ating ama ang mga ibon sa himpapawid, pinapakain kahit hindi nagtatanim, dinadamitan ng mga damo na sa isang araw naman ay masusunog na rin. Kung ang mga bagay na iyong wala kakwenta-kwenta kumpara sa ating value ay iniingatan at pinapakain ng Diyos, tayo pa ba naman? And when you understand that word, nakikilala mo si God. Ibig sabihin, pag nakita mo sa point of view ni God, nakikilala mo si God. Kaya mahalaga magka-wisdom. The more you see things according to the point of view of God, the more nakikilala mo ang karakter ng Diyos. Minsan kasi ang hirap ng sabihin ng isang katotohanan, lalo na ang kausap mo hindi nagbabasa din ng Bible eh. Anong ibig sabihin? Ito na may na-share ko na doon sa leadership camp. Ay minsan, kapag labanan na ng mga verse, ano kasing mga medyo, they want to justify what they do using the verse, using the word of God. Ay katulad no, pwede sabihin naman sa akin, wala naman nung talagang literal na nakasulat na bawal magsugal. Ngaling-ngaling ko sabihin, bakit? Kung narito ang Panginoong Jesus, makikita mo ba siya sa sabungan? Kung makikita mo yun doon, baka nagpapagaling ng may sakit. And when we're talking about drinking, kasi ito hanggang ngayon ay walang humpay ang pag-uusap dito ng mga Kristiyano, at hanggang ngayon hindi pa sila nagkakaigi at nag-agree. Ito na lang ang aking point. Pag ikaw ay katulad ko na galing sa magiinom, I pray, huwag ka na magsimula. Bakit? Kasi kung yan ay pinanggalingan mo, and then sisimulan mo na naman, napakadaling pumunta sa dati mong ginagawa. Nasan nga ang verse? Remember, ang unang himala ng Diyos
ay gumawa ng alak, of course, may paliwanag diyan. Ano ang sabi ng mga nandoon, bakit ngayon lang ito nilabas? Ang sarap nito, ito yung ganitong klaseng alak ay nilalabas sa una. At yung mga alak na matagal na yun ang sa pahuli. Again, there is no word for juice at that time. Walang word sa juice. The juice that we know, orange juice, strawberry juice, ganyan. Lahat ay alak. Pag pinigaang ubas, ang tawag alak. So yun ay freshly made. Juice yun. Wala naman si pastor, wala naman nakasulat na juice. Ba't mo sinasabing juice ay nakasulat ay alak? Okay. Pag ganyan na, kilalanin mo ang Diyos, tingnan mo ang karakter niya. Kaya nga, when you see things according sa point of view ni God, makikita mo at makikilala mo kung sino siya. Ito na lang ang sasabihin ko. Napipicture ganin niyo si God, na birthday mo, nagpunta si Jesus doon, at may dalang isang case na beer. Pare! Ari nga pala, oh. Napipicture mo ba si God? So look, when you see things according sa point of view ni God, makikita mo kung sino si God. Ang sabi nga, don't be drunk with wine, but be filled with the Holy Ghost. Pag nagpunta si Jesus sa buhay mo, Holy Ghost ang papasok sa iyo. At mapupuspos ka ng banal na Espiritu. Are you there? Okay. Now, I am not here to condemn you, ha? Kailanman, wala akong napatigil sa anumang bisyo. Wala. Hindi ko kaya yon. Wala. Pero kaya ng Holy Spirit. Kaya ng Holy Spirit. You just have to agree with the word. You just have to agree. Kaya nga yung wisdom, ibinibigay sa mga tao na in the first place, nag-a-agree na at pumapayag sa kanyang salita. Are you there? Now, kung hanggang ngayon, no condemnation. No condemnation. I love you. God loves you. Yes, because I have decided long time ago that I have no power to change any person. Wala. Kaya kayong mga asawa, ha? Kapag yung asawa mo hindi pa nagbabago, kayong mga asawang babae, pinagpe-pray yung inyong asawang lalaki at hindi pa nagbabago. Ha? Kaya baga kayo? Sinisi. Ipagpatuloy lang. Kayo naman. Ipagpatuloy ang pananampalataya. Inaalala ko si Pastora Cheryl. Narito pa ba siya? Okay. Sabi ni Pastora Cheryl, yun daw kanyang asawa, siya ay born again. Yung kanyang asawa lalaki, hindi daw naman talaga, walang interes sa Diyos. Basta yung kanyang nakagisnan yun, ha? Okay, may nakausap eh. Kaya daw gusto niya yung kanyang nakagisnan ay madali. Anong madali? Ito pag nagkasala, hihingi ng tawad, ayos na uli. Tuloy. Si Pastora Cheryl itong sabi, yun daw kanyang asawa, talagang lagi niyang ina-anoint ng oil. Nika, narito ka Nika. Yan. Iba si Nika. Binuhusan daw niya ng oil. Habang tulog yata Nika, binuhusan mo ba? Ano ibig sabihin? Continue praying over your husband. Pastor, sabi ng husband, ako naman malapit sa Panginoon aring asawa kong babae may problema eh. Aba naman, ikaw naman ang lalaki eh. Aba, ikaw naman eh, kumilos bilang man of the house. The spiritual authorities in you, sabihan mo dyan sa asawa mong ikay sumunod siya sa iyo dahil ikaw ang lalaki at dalhin mo naman sa Panginoon, dalhin mo sa church. Are you there? Nung ako nagsisimula mag-church, ito'y napansin ko sa mga church. Ang daming babae. Sabi ko, nasa kang mga lalaki? Ano kang mamacho ng mga lalaking iyan? Ang ramdam yata ng mga lalaki pag pumasok sa church, nababawasan ng kanilang, ang kamatsuhan. I'm telling you, ang mga lalaki na nasa church, siyang matatapang. And it's about time. Kailangan nating i-restore ang spiritual leadership. Guys, mga ama, mga tatay, at kayong mga lalaking dadating ang araw ay kayo'y magiging tatay na rin, magiging ama ng pamilya. Restore that spiritual leadership. Ikaw magsasabi sa asawa mo at sa mga anak mo, magbihes tayo magcha-church. Restore that spiritual leadership. Are you there? O kayong mga bata pang mga lalaki, ha, naririnig ninyo ang mga payo ko, ha? Kailangan tayo,
Nakikilala natin si God. Nakikilala natin si God as holy. At ang standard niya ng morality ang dapat sundin. Yan na. Alam mo, pagkakatapos ko sa leadership camp, ang mga preaching ko inapunta sa holiness, ganyan. Na kahit anong gandang pakinggan ng reasoning ng iba, kung hindi yan nakasulat sa Bible, hindi yan wisdom from above. Kahit pabaluktutin ang katotohanan, ang may takot sa Diyos ay hindi matitinag sa paghawak sa salita. Kasi alam niya, heaven and earth will fail, but God's word will remain. Hindi ito para pagdebatihan, hindi ito para pagbotohan, hindi ito didesisyonan kung sino mas malakas ang boses. Basta nakasulat, then it is the wisdom from above. Ready na ba kayo? Kasi magpapaalala ko ng mga wisdom from above. Forgive as the Lord forgives. Ito yung mahabang usapin. Madami nagsasabing, it doesn't mean pinatawad kita, ay ibabalik ko na ang relasyon sa dati. Siya nga naman, parang magandang pakinggan You protect yourself di ba? Maaari ba namang pinatawad na kita, gano'n na lang uli? Ang gandang pakinggan. Until God said, magpatawad ka katulad ng pagpapatawad na ginawad ko sa iyo. Noong bang pinatawad tayo ng Diyos, ay hindi na binalik ng Diyos yung relasyon na meron tayo sa Kanya dati? Naglagay na ba si Lord naglagay na ba siya ng distance? Sabi ni Lord, nagkasala ka? Okay, pinapatawad kita, pero don't expect na I will provide, ha? Don't expect that I will love you the same, ha? Don't forget that I will be in the same place where you are, ha? Sinabi ba ni Lord yun sa'yo? Now, let's look. Kasi minsan, ang gagandang pakinggan, nakikita natin sa mga posts. Yeah, it doesn't mean I forgive you. I will let myself be near you again. No way. You lose the opportunity to be my friend. Acquaintance na lang kita, not my friend. Do you like God to say the same thing? Pastor naman, baka kayo masaktan na naman. We're living in an broken world Ang Panginoong Yesus nga, alam naman niya alam niyang si Judas maghuhudas. Alam niyang si Judas ang mga sinasabi hindi totoo. Alam niyang si Judas nagnanakaw sa kanilang treasury. Alam niya. Pero every day, he forgives Judas. At hindi niya nilalayo ang sarili niya. Let's look at the Word. Let's see how God looks at things. Let's see the point of view of God if you want to have wisdom. Bakit? Kasi minsan merong ang gandang pakinggan. Pero hindi Word of God. Pastor, ang hirap niyan. Hindi naman ibig sabihin na madali yun lang ang gagawin mo Okay. Practically natin. Baka naman ikay napagsuntok at napagsipay, pupunta ka nga uli doon. Suntukin mo ulit. Sabi ni Pastor, i-restore ko daw Sige, suntok uli. Hindi naman ganyan. Hindi naman ganyan. Pero please, wisdom says that there is an attempt for restoration. Yes, civil kayo. May distance ka para kung talagang yan abuse, may distance ka. Pero still, there is a path or a way to make things right in the point of view of God. Bakit? Lalo na yan brother in Christ, sister in Christ. Ay gusto ni Lord ng kanyang mga anak ay nagkakasundo-sundo. Are you there? So tingnan mo yung nasa likod, sabihin mo bati na tayo ha. Very awkward dahil hindi mo naman kilala, hindi ko naman kilala
Love your enemy. Wala naman. Di ang mamahalin ko na yung mga mababait sa akin. Love your enemy. Ayun yung hindi ko enemy, ako nahihirapan ng mahalin. Point of view of God, kaya sa simula pa lamang, kailangan i-agree ka na. Hindi pa lang yun ha, hindi lang yun ha. Love your enemy and pray for them. Ay naman, pastor, pag pinag-pray ko ng aking mga mahal sa buhay, pinag-pray ko ng mga namumuno, alam nga naman, wala na akong panahon sa mga kaaway ko. Kaya ang prayer ko na lamang sa kanila, Lord, let your will be done. Alam mo yung mga nagpe-pray ng let your will be done? Tingnan nga ninyong pinanggagalingan ng puso, ha? Ay baka naman ang ibig nyo sabihin parusahan nyo sila. Judge them. Kaya yung mga let your will be done, minsan ano kaya ibig sabihin ng let your will be done? Sabi, pray for your enemy. Ang ibig sabihin noon, that good things will happen to them. Yun yun. Alam ko naman po, ba't di mo masabi? Bakit? Let your will be done. Ba't di mo masabing, Lord, pagpalain po ninyo ang kanilang mga negosyo. Yan po mga taong ang tingin sa amin kami mga hampas lupa. Pagpalain pa rin ninyo, payamanin pa ninyo sila. Kaya mo ba ipag-pray yun? Pero yung nasabi ng Bible pray for your enemy. Do you want wisdom? Do you want to see things according to the point of view of God? Then sa kasimulaan, dapat decided ka na. Na ano? Na ikaw ay Team God. Ikaw ay family ni God. Ikaw ay master mo si God. Let's continue. Because now we are, kinikilala natin si Lord. Inaalam natin ang nakasulat at maybe, malaman natin ang kanyang will. Abortion is murder in whatever stage of pregnancy. Praise God, dito sa Pilipinas medyo strong tayo dito. Sa ibang bansa, merong isang governor sa Amerika o isang doon ang sabi ay wala nang mga stage. Kahit daw full term, pwedeng i-abort. Sabi ko, talaga naman. Pero hindi babaguhin ni Lord ng kanyang word. Ako'y natutuwa kay God. Gusto ko yung God na gayon. Hanggang hindi mababago. Very strong. Marriage is between a man and a woman. Ito yung kailangan na natin sabihin at medyo malakas ang ingay. Marriage is between a man and a woman. Pastor, nakakasakit yan. Hindi naman ibig sabihin nakakasakit, hindi mo sasabihin. Mas masakit kapag di mo sinabi. Baka of your silence, akala nila okay na. But I am saying this in love, because I am for the eternal future. Sex is reserved for the married couple. At hindi babaguhin ni Lord ang kanyang salita kahit pa 99.9% ng population ay ginagawa yon. Ganyan ang salita. Ganyan ang wisdom. Ganyan si Lord. Hindi nadadala sa eleksyon. Hindi nadadala sa popular opinion. Yun ang sinabi niya nung una, yun pa rin hanggang ngayon. At hindi ibig sabihin at ginawa ni Haring David, ni Solomon, ay payag si Lord. Ang Bible lamang is so honest na kung ano ang nangyari, yun ang nakasulat. Kung sex is reserved for married couple, so anything na ginagawa ng magjowa that might lead them to sex is also not acceptable. Kaya pa? Yan ang nangyayari pagkakatapos ng leadership camp. Looking with lust sa kahit kanino
is already an adultery or fornication. Hindi mo pa ginagawa, tumitingin ka pa lang, nagkasala ka na. Imagine kung gano'n natin kakailangan ng kapatawaran ng Diyos. Imagine kung ikaw na ang iyong pinagmamalaki ang iyong mabubuting gawa at sasabihin mo somehow you are makakapasok ka sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa mo. Ay paano itong mga sinasabi ng Word of God na ito? Yung palain, nakatingin ka pa lamang, naisip mo pa lamang, ikinagkasala na ng adultery. Kaya walang choice kundi biyaya. Walang choice kundi ibigay na lang sa atin ang pagpunta sa langit. Ibigay na lang natin ang gift, as a gift, ang salvation, because we cannot earn it. Dahil kahit ikay magpakabuti, lagi ka nagkakasala, kahit ako. So ang tinalaman talagang, ay salamat sa Panginoon Diyos. Ibinigay niya sa atin ang righteousness as a gift. Because there is no other way. Kaya pag ikaw may magsasabi sa iyo, ano bang blessing mo ngayon? Ay, a salvation. Bakit? Ay ako'y iniligtas ng Diyos dahil binayadan ng Panginoong Jesus ang mga kasalanan ko sa krus. At nung siya'y nakapako sa krus, habang kinukuha niya ang mga kasalanan ko, ibinigay naman niya sa akin ang katuwiran niya para pag tumingin ng Diyos Ama sa akin, ang makikita'y si Jesus at hindi ako. That's sabihin mo, for by grace, we are saved through faith. Now, nakita mo, iniligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Hindi sa pamamagitan ng mga mabubuti mong gawa. Okay? So ano ngayon ang magiging reaction mo? So nakita mo si Lord ay mapagbiyaya. So ano magiging response mo? Magiging mapagbiyaya ka rin. Ha? Minsan tayo hindi mapagbiyaya sa ating mga mahal sa buhay. Ikaw kapatid ko, bari ka na ng barik. Bumari ka na ng bumarik. Ay yung manamang yung kapatid mo, ay ari naman ang sabi, sige, pagalitan niyo ako. Lagi akong maglalasing. Lalo ko pang gagawin. Kasi yung rebellious spirit, yun na rin lang naman ang tingin mo sa akin, di kayo una. So paano mo titingnan ng mga mahal mo sa buhay na alam mong they're doing something wrong? Look at them with grace. Huwag mo na laging banggitin, alam na naman. Mahalin mo na lang muna ng mahalin. Ipag-pray mo ng ipag-pray. Akagin mo sa church. Yaan mo sa akin makarinig. Akagin mo sa church at ang presensya ng Diyos ay maramdaman niya. Na habang tayo sumasambay, nararamdaman mo ang purity ng presence. Dahil pag naramdaman mo ang presence ni Lord, alam mo kapag wala yun. Alam mo. Kasi naranasan mo na. And I pray, hahanapin natin yun. Are you there? Hindi natin kayang maging perfect. Hindi natin kaya. Kaya we need grace. So please, let's be gracious to others, ha? Nagsabi ako ng truth. Marriage is between a man and a woman. Pero again, magsasabi ako ng truth. Ano man ang iyong preference, mahal ka ng church na ito. At hindi ka i-condemn. Welcome ka. Attend the church. At katulad ng mga sino mang straight dito, na may mga dinadaan ang kanilang mga pagsubok, kanilang challenges, at kung anumang addiction, pare-pareho lamang tayong naghahangad ng biyaya ng Diyos. O sabihin mo sa katabi mo, dadagdagan ko pa ang pagmamahal. Tandali, merong walang kausap. Sa akin nakatingin. Alam ko namang mahal mo na ako. Maghanap ka ng makakausap, ha? Hanap ka ng makakausap, okay? Pag yung kausap mo ayaw tumingin sa iyo, lumampas ka doon sa kabila. Ito, dadagdagan ko pa ang pagmamahal sa iyo at ang pag-unawa sa iyo. Tuloy natin.
hindi kita huhusgahan, sa halip ipagpe-pray kita. And please, ipag-pray mo din ako. Dahil kailangan ko rin ng biyaya. Palakpakan natin si Lord. Thou shalt have no other gods before me. Ang Diyos is a jealous God. Ang sabi niya, thou shalt not make any image of any creation sa taas, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Thou shalt not bow to them. So, we all know that God is a spirit. Ano? Ang Diyos ay espiritu. Meaning, hindi mo nakikita ang Diyos. Am I right? So, ano mang nakikita mo, yan man ay nagpapaalala, yan man ay kung ano, ay hindi dapat pagdasalan. Paano po ako magdadasal? Gusto ko po may nagpapaalala sa akin. Ang salita ng Diyos ang magpapaalala sa iyo at magpapakilala sa iyo kung sino sasambahin mo. At paano ko magdadasal? Ipikit mo ang mga mata mo at the more na makikita mo siya. Are you there? At dahil mas mahalaga na sa atin na makita ang bagay-bagay ayon sa pananaw ng Diyos, mas mauuhaw tayo sa salita. Sino dito ang gustong mamuhay sa mamumuhay sa kasinungalingan? Yung mga harap ka sa salmin, sasabihin mo'y artistahin ka. Ano? At dahil nakarinig yung katabi mo sa church na magiging mapagbiyaya at maunaway, na sasabihin naman niya, oo nga. Gusto mong mamuhay sa kasinungalingan? Hindi po. Then, hayaan mo na ang katotohanan ang iyong makita at mabuhay tayo sa katotohanan. Amen? Marami pa po, pero tatapusin ko na. Mabibigat na eh. Mabibigat na. Enough to say, ang point of view ni God ay ang Word of God. If you want wisdom, ang hingin mo kay Lord, Lord, makita ko ayon sa pananaw mo. Then you will be the wisest person in the room. Kahit pang mga kausap mo ay ang gagaling magpaliwanag, ang huhusay magsalita, kung ang basihan niya ay hindi salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, they are fools or hangal. At ang paalala ng Bible, magsasama ka sa mga taong pareho ang pinanggagalingan ng inyong katotohanan. Talk with those people para you will be wise also if you are associated with wise people. Now, one of the wisest things we can do is worship the true God. Amen? Come on, let's all stand up.
And when we say, I love you, Lord, it is because He first loved us. Kaya mo nasabi na Lord, mahal kita is because una kang tumanggap at una kang minahal ng Diyos. And for the last time, remember this, as we sing this song, we will sing this for the last time. Remember, kaya mo nakakayang sabihin yan dahil hindi yan masabi ng iba. Kaya mo nasasabi yang I love you, Lord. Kasi minahal ka ni God ng una. I just wanna praise you. Lift my hands and sing. I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. Father God, this is our prayer in Jesus' name.